Ay pag-uusapan pa rin natin ito hong pagkakatanggal kay General Nicolas Torre bilang hepe ng Philippine National Police. At ngayon umuugong ho ang balita na baka raw gawing direktor ng NBI o National Bureau of Investigation ito pong si General Torre. At kasi dahil sa natanggal po siya sa PNP kasi may binabanggit po si DILG Secretary John Vic Remulla na maaari naman daw na mabigyan ng pwesto. Ito pong si General Torre at kung siya po ay magre-retiro na sa PNP. So, yan po ang ating pag-uusapan at syempre, yung alam nyo ho, grabe ho, talagang ito ho ay lumilitaw na banggaan ni na General Torre at DILG Secretary John Vic Remulla. At syempre, si Pangulong Marcos Jr., nagdesisyon. Ibig sabihin, mas malakas ho. At bigatin ito pong si Remulla kumpara dito kay General Torre. So, yan ho, pag-usapan natin at bago tayo umusad sa ating palatuntunan o mag-subscribe na po kayo at paki-like at i-share ito pong ating channel. So, unahin po natin mga kababayan kasi kanina natanong po sa press con sa Camp Crame kay DILG Secretary John Vic Remulla na kung saan ay ito pong si General Torre ay 'di ba sinibak na po ni Pangulong Marcos Jr. at ang sinasabi dapat umiral ang batas. Ano ibig sabihin nito? Kasi tila may nalabag po na batas ito pong si General Torre at yung kanyang ginawang hindi pagsunod sa kautusan ng National Police Commission kasi yung sinitahon ng NAPOLCOM, yung pagkakalipat ho at ginawa hong revamp ni General Torre dito po kay Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates. Siya po yung number 2 man. Kumbaga sana ikukumpara ho natin sa politika, siya po ang Vice President ni Torre. Biri mo, ipinatapon po sa Mindanao. Ito pong si Lieutenant General Nartates. At ang kanyang ipinalit, kinuha yung si General Bernard Banac. So, pinag-swap po sila. At dahil dyan ay naglabas po ng kautusan ang National Police Commission o NAPOLCOM na hindi pwede yan. Hindi kasi dumaan yan sa pagbusisi, pagrepaso, pag-review ng NAPOLCOM. Kasi kinakalan dadaan ho dyan na kung saan ang NAPOLCOM ay pinamumunuan ni DILG Secretary John Vic Remulla. So yan po nagsimula ang problema ni General Torre. So dito ho at alam niyo ho, grabe ho 5 beses na tinawagan daw ho ni Secretary John Vic Remulla itong si General Torre, hindi ho sinagot. Pero mo kasi boss niya ho ito si DILG Secretary Remulla. Kasi bilang hepe ka ng PNP, isa ka sa mga attached agency. Ano ibig sabihin nun? Ikaw ay sakop sa klauho ng DILG Secretary. Pero siguro, nasa isipan ho ni General Torre, malakas ako sa Pangulo Hepe ako ng PNP. At inilagay ako rito ng Pangulo at kasi 'di ba usap-usapan na di umano ito'y reward dahil sa kanya naging papel sa dalawang malaking kaso, 'di ba, yung pag-aresto kay Pastor Kibuloy. Tapos ay gayon din po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na pwersahan na ipinatapon sa ICC sa The Hague, Netherlands. So siguro sabi ko ni General Torre, wala akong pakialam sa iyo Remulla. Sakalam din ako kay PBBM pero wala po At sa dakong huli, yun ho, si Secretary Remulla ang nanaig at bilang ex-officio o chairman ng National Police Commission. Yun po, kasi base po sa batas, kinakailangan na dapat po ay sumunod si General Torre at magpasailalim dito po sa umiiral na batas at ang National Police Commission ang pwedeng mag-review at lahat po, sila po ang nagsusupervise sa Philippine National Police kasi hindi pwedeng pagwala hong NAPOLCOM at ang PNP para may sarili ka ng kaharian, di ba? Hindi pwede po yan.
mga kababayan. At meron nga ho na may binabanggit, ito, kay dating DILG Secretary Rafael Alunan III, DILG Secretary po ito, no, ni dating Pangulong Fidel Ramos. Ang sabi ho niya, base po sa kanya mga pagtatanong-tanong at pagsusuri, ay mukhang hindi po sumunod sa NAPOLCOM ito pong si Torre, at kasi ito po yung pinakamataas na sabihin natin sumasakop sa PNP. At kung saan meron pong administrative and operational control ang NAPOLCOM sa PNP. Yan po ay base po sa Republic Act number 8551 na inambiendahan yung PNP law, yung Republic Act 6975. So kaya dahil sa kautusan ng NAPOLCOM na dapat hindi ituloy yung pagpapatapon sa Mindanao kay General Nartates, sinuway po yan ni General Torre. Wala ko siyang pake. Biro mo, ipatapon mo sa Mindanao yung number 2 man mo, pangalawa sa pinakamataas sa pwesto, kumbaga sa gobyerno, Vice President mo, pinatapon mo. Yun ho. Hindi dumaan sa tamang proseso. So, yun ho mga kababayan. At alam nyo ho, dito ho ay pwedeng, kung gugustuhin ho ng Malacanang, na pwedeng kasuhan ng gross insubordination. Ito pong si General Torre, mabigat po ito na kaso kasi pwede po siyang matanggal sa serbisyo. Madidismiss kasi ngayon, nirelieve lang ho siya. So, tanggal lang ho siya bilang hepe ng PNP, pero sa serbisyo pa rin siya. At hanggang siya po ay magretiro sa kanyang tungkulin. So, dito ho mga kababayan ay pwede siyang madismiss sa serbisyo at matanggalan ng benepisyo. Yun ho ang pinakamalupit ho dyan. Pero kung yan ay gugustuhin ng Pangulo o ni DILG Secretary John B. Rimulya bilang chairman ng National Police Commission. Pero sa kanina napakinggan ko sa press con diyan po sa Camp Crame, ang sinasabi naman ni Secretary John B. Rimulya, wala naman po silang balak na kasuhan na administratibo o kriminal ito pong si General Torre. So, yun po mga kababayan, at ang usap-usapan talaga talagang ang nakipagbanggaan ito pong si General Torre kay Secretary John B. Rimulya. So, yun lang po. Talagang matindi ho ito, di ba? At ano yan Cabinet Secretary yan ikaw ay happy ka lang ng Philippine National Police. Big boss mo siya, di po ba? So, yun ho mga kababayan, at ito pong si General Torre ay nakdakda na magretiro sa March 11. Kasi pinanganak po siya 1970. So 55 siya, tapos pag 2026 o pag 56 niya ay magre-retiro na po siya sa March 11, 2026. So next year. Pero nakatatlong buwan lang ho itong si General Torre, mga kababayan. At kumbaga sa nagtampo sa bigas. Alam niyo naman ho, sinasabi talagang pag naging hepe ka ng PNP, para kang tumama sa loto. Siguro alam niyo na ho yun, hindi ko sasabihin ako talagang grabe ho, at hinahangad po lahat yan ng mga pulis. Parang di ba, abogado, hinahangad nila maging justice at maging Chief Justice ng Supreme Court. Dito sa pulis, talagang malaking katuparan. Pero ito ho mga kababayan, pakinggan lang ho natin. Ito ho nga paliwanag ni DILG Secretary John B. Rimulya. At kung saan, kasi alam niyo po sa PNP, nag-cover din ako dyan sa Camp Crame at Camp Aguinaldo. Pero sa Crame ay si General Torre ang may hawak ngayon ng 4-star. Kasi siya po yung 4-star general. Kita niyo Tapos si General Nartates ay 3-star lang. Hanggat hindi po nagre-retiro ito pong si General Torre, so mananatili ang 3-star lang po si General Nartates, kasi iisa lang dapat ang 4-star general base po sa batas.
Kaya kung magre-retiro ito pong si General Torre, so matik, mapopromote na ho bilang 4-star general, ito pong si Police Lieutenant General Nartates na 3-star general. Yun ho, depende ho, kung magmamatigas po si General Torre, nasa sa kanya po yan. At pag-uusapan daw yan sa NAPOLCOM. Pakinggan ho natin. Ito ho nga ilang pahayag ni Secretary Remulla na kung saan 5 beses tumawag itong si Remulla, pero hindi siya pinansin. Inisnab ho siya ni General Torre. Boss niya tumatawag, kahit na nagdi-dinner ka pa. Kahit na ano pa ginagawa mo, boss mo ang tatawag, di ba? Sasagutin mo. Di pa? 5 beses. Panoorin, pakinggan niyo ho. Ito hong pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla. Any words, nag-usap na po kayo ni General Tommy about this matter, sir? I have tried to get in touch with him. Find full assessment. I think he's in a meeting, but he's checking for properly from the president. Hindi kayo sinagot, sir? Hindi kayo sinagot ni General? We have a room for communication. Yan po, no? Ginikwento ko ni Secretary Remulla na kung saan ay, 5 beses kong tinawagan yan pero hindi ako sinagot. Aba, grabe ho, hindi po siya sinagot. Inisnab ho. Ito pong si Secretary Remulla ni General Torre na kung tutusin, boss niya ho yan. So talagang matindi ho ang banggaan. Kaso, wala kay General Torre. Kala siguro ni General Torre ay pwede niya ng puhunan yung kanyang ginawa kay Pastor Kibuloy at kay dating Pangulong Duterte para siya po ay kampihan ni Pangulong Marcos. Kasi sabi po ni Secretary Remulla, hindi pwede. May batas tayong sinusunod. So lumilitaw, may nilabag po na batas. Ito pong si General Torre at yun nga ho, yung hindi niya pagsunod sa order ng NAPOLCOM na wag ipatapon, na bawal ipatapon ang isang opisyal nang hindi ipinapaalam o hindi po humingi ng permiso sa NAPOLCOM o sa DILG Secretary o maging sa Pangulo. Yun ho. Okay. So, samantala, ay yung issue naman na ngayon may mga martes ako. Kasi sa press ko natanong din, paano, anong gagawin ba kay General Torre? O kung magre-retiro siya, baka sabi ni Secretary Remulla, baka mabigyan siya ng pwesto sa ibang posisyon sa gobyerno. Kaya lumutang ho yung mga balita na baka pwede siya maging NBI kasi bakante ho ngayon ng pagiging NBI director dahil sa, di ba, nag-resign po si Director Jimmy Santiago, retired na judge po yan. Okay, pero sabi NBI director itong si Torre. Pero masamang balita, bad news ho kay General Torre. Bakit to? Bawal po siyang maging NBI director. Bakit to? Hindi po siya abogado. Kasi meron na pong batas. Kasi sa mga nakaraan, mga kababayan, at eto, kasi baka magtatanong, bakit si ganito? Naging NBI director, hindi naman hindi naman abogado. Kasi kung inyo pong matandaan, meron pong mga na-appoint bilang NBI director, dati mula po sa PNP, si General Reynaldo Wicoco. Yan, noong 2001 to 2005. Tapos si General Pete Bulaong. Pero sila po ay na-appoint nung wala pa ho itong bagong batas na kung saan ay ito ginawa noong 2016, mga kababayan. Ito ho tignan natin. Ito hong batas na ito ay ang Republic Act number 10867, June 23, 2016.
Ayan, makikita nyo rin po sa inyong screen na kung saan ay nakasaad po sa batas na ito. O ito, babasahin ko sa inyo ha. The NBI director shall be appointed. Ito, makikita nyo sa screen ha. By the President and shall have the rank, salary and benefits equivalent to that of an undersecretary. No person shall be appointed director unless he or she is a natural born citizen of the Philippines and a member of the Philippine Bar who has been engaged in the practice of law for at least 15 years, preferably from within the ranks of director. So, you know, so at least 15 years ka abogado. So, wala. Hindi pa pwede. Hindi abogado po itong si General Torre. Kasi meron na pong bagong batas. Yan po yung naging batas June 23, 2016, Republic Act number 10867. Kaya sa mga sumusuporta dito ho kay General Torre na nagsabi na ko, pwede siya maging NBI director kasi bakante, wala po. Bad news ho yan sa inyo. Okay, so yan lang ho mga kababayan at dalawa pinag-usapan natin na may mga lumulutang, mga marites na baka maging NBI director. Ito pong si General Torre, negative. Hindi pwede. May batas, kailangan abogado po ang i-appoint at 15 years na ho ng abogado. So wala na ho siya. Ang pinakamaina, may magretiro na ho siya at siguro manahimik na lang muna, no? Di po ba? So, matindi po yung kanyang inabot na kahihiyan. Hindi nga po siya sumipot sa turnover at wala na. Nag-impake na ho agad sila dyan sa tinatawag na White House sa Camp Crame. Ganyan po talaga. At natural, masama ang loob But talagang hirap po humarap sa tao. Di po ba? Biglaan. Biro mo, 87 days na ho siya, halos 3 buwan. Napakaikli ng kanyang panunungkulan. Nung nakaraan parang pinuri pa ho yan ni Pangulong Marcos Jr. sa SONA ba yan o sa isang speech na kampiyon daw. Sa SONA ata na kampiyon sa pagiging boksingero. 'Di ba? Yung kanilang dapat laban ni Davao City o acting mayor Baste Duterte, 'di ba? Hindi sumipot tapos idineklara siya ang kampiyon. Yun ho. Kaso nagkaroon po siya ng pagkakamali. Sinuway niya po yung order ng National Police Commission at gumawa siya ng sariling diskarte para sa pag-revamp na hindi niya ipinaalam sa NAPOLCOM na siyang kanyang boss o yung DILG secretary. Okay, sa mga bago lang ho sa ating channel, ulitin ko, subscribe na po kayo. Huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share. Maraming salamat muli. Ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.